So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is bakit ang mga babae is hindi na nila kailangan ng lalaki. So, kasi yan lipunan natin kasi 'di ba? Um, ngayon is komportable na. So, parang hindi na nagde-depend gaano yung babae sa lalaki. Kasi nga may trabaho na sila. Hindi kagaya dati yung mga traditional role na talagang nakadepende sila sa lalaki kasi wala silang equal opportunities dati. Kagaya ng mga trabaho, limitado lang yung trabaho nila, kahera, silbidor, tapos hindi nga janitress eh. Yung sa mga karinderya, tsaka yung as in yung mabababa lang talaga sweldo. Ngayon kasi may corporate world na pwede na sila mag BPO, yung mga ganyan. So, malalaki na rin sweldo nila. Tsaka online na rin. Usually na rin ang trabaho online. Marami ng racket sa online. So, marami na talaga opportunities babae. So, kung iisipin mo is dahil hypergamous babae, tsaka gusto lang talaga nila is yung may mapapakinabangan sila. 'Di ba sa Brifolds law is walang relasyon na mangyayari kung hindi mo meet yung conditions ng babae or tinatawag nating standards. Kasi dyan sa standards ng babae, dyan naka-attach yung emotion nila. Di ba sinasabi nila emotional daw yung babae? Oo, emotional sila, pero ah, yung emotions nila is naka-wired dun sa mga benefits na nakukuha nila. Kagaya sa beta normie na provider. Oo, napasa yung looks threshold kasi normie nga. Pero nagpapasaya sa kanya is yung napro-provide ng beta provider, which is lifestyle, security, long-term provision, protection, yung mga ganyan. Sa alpha seed naman, or tinatawag nating alpha fox, yung sexual pleasure, yan yung dyan nag-aano yung emotion nila, tsaka yung physical appearance ng lalaki. Tsaka syempre, mapagyayabang niya yan sa social media. So kung iisipin mo is dahil hypergamous lalaki, lalo na nga ngayon sa social media age, is talagang lahat na talaga is naka-favor sa babae sa mating strategies nila. Dun sa both spectrum, alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Kaya kung dati is 48% lang ng lalaki ang nakaprocreate, ngayon baka mas mababa na yan. Kasi social media age. Kailan ba nag-start yan? Malamang nung pandemic. Doon yan nagbago. So kayo, kung pumatong na kayo ng 21 ngayon, o kaya mga 25, medyo humihirap na rin yan. Mararanasan nyo yan. O kahit 24 kayo, kasi nakikita ko sa mga pages eh. Meron pa nga 19 na nasa group ng Facebook, naghahanap ng kausap or something. So talagang marami talagang undesirable na lalaki. Kasi nga nabe-brainwash yung mga babae sa mga standards. Tumataas talaga standards nila dahil sa social media age. Tapos mas marami pang nag-hit. Tapos yung demographic pa ng lalaki sa babae is marami talagang excess na lalaki. Ibig sabihin marami ring nagko-compete na lalaki dahil sa population is sa kada 100 na babae may 110 or 11 na babae. That was 2018 Philippine statistics. So, nung 2018 na yan, excess na talaga yung lalaki. Paano pa kaya ngayon? Mas marami na talaga. Kaya mo makikita mo talaga is marami talagang magsisim, magla-like, magve-views ng mga kung ano-ano is dahil maraming population talaga ng lalaki. Tapos onti pa yung mga may itsura doon. Ibig sabihin yung mga high-ter normie or pogi talaga. Nabobomba sila sa social media, TikTok, YouTube, plus yung mga sinasabi nila na yung mga nag-i-STEM max din. Dati pa naman din yun eh. Actually, yung black pill,
Dati pa rin talaga yan, nangyayari na yan. Kahit nung panahon ko, kung kukompare ko siya ngayon, wala naman din ganong pagbabago. Mas brutal lang talaga ngayon dahil social media age na ano. Kasi yung mga gusto nila na itsura is accessible na dahil nga sa online. Kahit nga hindi nila makamit yun basta makachat lang nila. Ang lugi dito is normie tsaka below average. As in zero, wala ka talaga makakachat. Alam mo yung usap na emotional tampon, mga ganyan. Pogi pa rin yan, higher normie yan, tsaka mga pogi yan. So, hirap ngayon ang normie tsaka below average talaga yung looking na lalaki. As in, wala kang makakausap. Oh, sure, makikipagkaibigan ka sa lalaki, pang-cope. Ano mapapala mo sa pakikipagkaibigan na lalaki? Okay yung kaibigan ng lalaki kung pareho kayo pepera. Pero yung common interest, ano lang ba yung inuman, basketball. Putya, mag-gym ka na lang. Puro vices lang mapapala mo. Okay rin naman yung ganun kung bata-bata ka, pero pag nag-adult ka na is magkakaroon ka rin ng realization na ang pakikipagkaibigan sa lalaki na wala naman talagang pera involved is a waste of time. Kasi tumatanda ka eh. Di mo naman din matitira yan. Kung bakla ka or kung pogi ka, patsupa ka sa mamasan, bigyan ka ng pera. So, yun lang talaga yung mangyayari na parang hindi na talaga kailangan ng babae ang lalaki kasi nga meron ng dating apps, so-called dating, pero ang totoo naman hook up apps lang naman talaga yan eh. Ginagamit lang nila yan para dun sa mga pogi. Papatira sila sa pogi. Tapos meron na rin mga hormonal birth control para hindi sila makabuntis. May condom naman. So, lahat talaga favor sa babae talaga sa mating strategy. Tapos nagtatrabaho pa sila, naggagala. So, kung isipin mo, ba't sila magsisettle sa normie na minimum wage? Sila nga, kung minimum wage earner yung average looking na babae is magsisettle siya dun sa normie. Tapos, minimum lang din. Wala siya mapapala dun. Hindi makakabuhay yun. So, hindi rin siya magpapatira dun kasi hindi naman niya genuinely desire yung itsura nun dahil normie lang. Dahil nga na brainwash na sila, 'di ba? May alpha widow na tayo na tinatawag. Kahit pa sabihin mo na virgin yung babae, may ideal preference yan sa utak nila. Kaya hindi mo sasabihin, putya, magiging madali ito, virgin to eh. Utu-utuin ko lang to, ulul. Utu-utuin. Hindi uubra yan. Ang pang-uto mo yung pogi mong muka bago mo mauto yung virgin na babae. Hindi uubra yung ganyan. Utu-utuin ko lang to, onting uto lang, chat-chat. Mga ganun, di uubra yan. Promise, sinasabi ko sa inyo. Lalo na pagka yung virgin na yun is past 25 na. Kasama na yan, nakapag-aral na, may trabaho, dagdag pa yan sa hypergamy. So, ibig biruin mo, kupas na siya, 25, out of prime na, mas mataas pa standard. Kaya nga napansin ko sa mga nakaka-relasyon ko is laging bata. Is dahil nga doon, habang tumatanda yung babae is hindi sila realistic. Kasi nga yung feelings nila naka-attach sa na-provide mo, di ba? So, kung ganyan mag-isip yan parang talagang hypergamy. Which is hindi natin masisi kasi yun talaga kailangan nila para makasurvive yung genetic din nila Kaya ganun sila mamili. Na gusto lang na talaga nila yung top G dun sa beta box side tsaka top G dun sa genetic side. So, normie na mapera or normie na may status or normie na may maraming pera. Tapos doon isa naman, genetic side is depende pa rin yan sa edad. Kaya sa mga pogi is mabilis yan makahit ng 18 to 25 kahit na minimum wage earner ka lang o kahit wala ka pang trabaho kasi yung girlfriend ko dineclare ko wala akong trabaho, pinatulan ako Kasi 18 to 25 yan talaga yung nila priority nila looks talaga yung pogi, mapapagyabang nila sa sa social media. Ngayon
25 kasi Epiphany Page. Diyan na papasok yung pogi na may trabaho talaga. Kaya hindi rin ako nagsisi, nag-STEM max ako eh. Kasi ngayon, pumapalag pa rin talaga dahil nag-STEM max ako eh. Kailangan mo talaga maging overall around. Hindi lang din naman to pambababae. Para rin to sa'yo. Kasi biruin mo, 4 days a week lang ako magtatrabaho. Hindi kagaya ng iba 5 days to 6 days. Pero yung napupunan ko yung pangbayad ko sa renta tsaka pagkain. Sobra-sobra pang may ipon pa ako. Tapos nakakatanggap pa ako ng interest sa bangko. Oh, dahil dun sa savings ko. So yun yung sinasabi ko, malaki talaga advantage pagka o pang overall ka. Kaya huwag nyo yung papaniwalaan yung isa lang yung plano mo. Nag-iiba kasi sitwasyon natin eh. Kailangan maging flexible ka talaga base sa sitwasyon. Tapos i-analyze mo yung mga nangyayari sa lipunan. Tsaka nangyayari ngayon sa present na to. So, dati ko pa na-predict yan, yung single mother, parang 5 years ago. Sabi ko, pucha, mukhang dadami yung single mother. Katotoo nga. Totoo nga na mas dumami. Lalo na ngayon, single mother dahil social media age na eh. Marami na rin na knock-up na mga babae sa dating apps. Kasi nakikita ko yan. Hindi lang to basta nakikita ko yan. As in, buntis pa yung babae, naghahanap na ng beta provider. Ibig sabihin na knock-up yun sa dating apps. Kasi hindi siya o sinadya niya kasi nga alpasi, di ba? Mabibreak niya yung rules dahil ba't niya papalagpasin yung pagkakataon eh kung super pogi yung lalaki? Di mo papabuntis na siya nun. Ni prostitute nga dun sa Creepy Asia na sa Pornhub na pinanood ko eh. As in, nakipag-SEX siya doon sa foreigner na maganda yung frame. Malamang pogi rin yun kasi binurd yung mukha ng lalaki. Tapos sabay, after ilang months, bumalik siya uli, buntis na. So, sinadya, biruin mo, bayaran yun bayaran yun. Nagpabuntis, di ba? So, yan yung sinasabi ko sa inyo na sa Brifolds Law is totoo yan. Hindi makikipagrelasyon yung babae kung wala siya mapapala sa'yo. Tsaka yung feelings ng babae nakatouch sa mabibenefit niya. Oh, genuine desire ba yung niya sa beta box na normie? Genuine desire? Oo, masaya siya. Masaya siya na na talagang napoprovide nung lalaki yung lifestyle na gusto niya, tsaka luho niya. Tsaka may security pa in the future. Masaya siya, kaya pansinin mo, sila Heart Evangelista, tapos yung mga pumatol sa mga politiko na matatanda na, kahit nga si Maris Racal kinikilig eh. Kasi yung babae is wired din talaga yan sa pang long term. Na yung mga top G rin sa talaga sa Pero titingnan mo yung itsura nila is may buhok pa sila. Tapos normie yung looks. Although si Chis Escudero sa tingin ko sub 5 yun eh. Pero kasi yung buhok niya pumapalag pa rin talaga. Tsaka yung yaman niya. Tsaka politiko siya. Nakaka-attract din talaga yung status kung mapasa mo yung looks threshold ng babae. So, kung titingnan mo si Chis Escudero, 'di ba? Medyo ka-shape siya ng mukha ni Jericho Rosales na bawasan mo ng -3. Kung titingnan mo mamili babae, makikita mo yung fetish nila base sa mga excess nila Kasi yung shape ng mukha ni Escudero, ka-shape ng mukha ni Jericho Rosales Bawasan mo lang ng 3 or 4. Pero ang pang-backup nun, super yaman, tsaka may status sa lipunan, di ba? Politiko. So, dagdag pogi points. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na na ang pinipili lang talaga ng babae is yung may mabe-benefit siya. Hindi magkakaroon ng relasyon. Kahit yung one night stand, relasyon pa rin yan. Sinasabi lang nila na, ano na ba tayo? Relasyon na ba to? Pero sa totoo, alam naman nila na relasyon na yun Kasi sila namili na
Kaya nga nila tinatanong yung lalaki kung gusto makipagrelasyon kasi sila pa rin yung nag-benefit nun. Kala mo ikaw lalaki, nag-benefit ka sa sa one night stand? Ako nga medyo natatakot nga ako sa one night stand. Unang-una, magkakaroon ka ng sakit niyan kung promiscuous yung babae. Tapos, um, kung pangit yan, kasi hindi naman one night stand yan kung hindi yan sub sa'yo eh. Ibig sabihin below sa'yo ng at least 2. Hindi makikipag one night stand sa'yo yan kung hindi below sa'yo yan ng 2. Dahil nga, ang one night stand is pampogi lang talaga yan. Wala akong nakitang one night stand na normie looking or pangit talaga. So, dun pa lang talaga, kaya sila nakikipag one night stand kasi may benefit siya sa'yo dahil yung genetic side mo. So, yan talaga yun. Na-experience ko rin yan. Ako yung nakaka-pull sa mga bar kumpara sa mga kaibigan ko. Kaya nga nila ako sinasama. Ngayon ko lang din na-realize yan na kaya pala nila ako sinasama para maka-pull nga. So, dati kasi, alam ko naman na may looks ako, pero hindi ko alam yung lawak ng lookism dati. Kaya sinishare ko ito ngayon kasi kinonekta ko lahat ng dots para malaman nyo yung nangyayari na malaki talaga ang sakop ng lookism. Hindi lang siya basta-basta na pang-attract ng babae. Pati rin siya sa power. Nakaka-deceive siya. Kaya nga, di ba sa 48 Laws of Power is parang nagpa-prioritize sila sa mga itsura. Kunwari, weak ka. Wag mo ipakitang weak ka sa asta mo. So, perception pa rin yun, di ba? O kunwari, pogi ka, mag-dress ka lang ng yung pagdadamit din pala ng simple is nakaka-affecto yun sa perception ng tao na friendly ka. Na lalo na kung normie yung itsura mo. Kaya nga maganda magdamit ng hindi printed mga plain colors lang. Tsaka yung mga simple lang na cut. Wag yung mga skinny, straight cut lang. As in yung classic, yung talagang yung talagang hindi pumapalya, yung kahit anong generation, yun at yun pa rin, hindi nagbabago. Kaya ganun ako manamit yung parang friendly na para hindi ka threat, hindi ka rin nag-i-impose ng power or something. So, yun lang yun. Kung isipin mo ngayon talaga is ayaw na mag-settle talaga ng babae sa normie. Kasi nga nagtatrabaho na sila. Tsaka yung brainwashing na rin ng SOCMED. Kung kailangan lang din nila ng attention is bubuksan na lang nila yung dating app nila para meron silang kausap or emotional tampon. Or friends nila. Marami din naman friends yan eh. Mga babae, magkakaibigan yan kahit single man yan or may asawa. Hindi kagaya ng lalaki. Pag nagkaasawa lalaki, is bihira mo na makausap. Kasi nga, focus na dun sa grind. Tsaka dun sa pamilya at anak na. Babae, nakikipag-usap pa yun, papapuntahin niya lang yung mga niya, mga kaibigan niya sa bahay. Ganun yung mga babae, magkakaibigan yan, kahit anong bracket. Kasi hive mind sila di ba? Social creature sila So kahit yung batang babae, kaibigan niya ng teenager na babae or adult na babae, kumari lang yan na nagtatalo dahil sa lalaki. Pero yung pinagtatalunan nila, kumari lang din yun. Alam naman talaga nila yung game na talagang so hindi na nahirapan yung isang babae. Kunwari, nag-share sila sa isang lalaki. Hindi na nahirapan, willing yun. Kaya nga may kabit Ano ba purpose ng kabit? Kasi yung kabit yung namili dun sa lalaki. Ibig sabihin, pre-selected yung lalaki na pogi. Now, hindi lahat ng may asawa at karelasyon magkakaroon ng kabit. Kasi nga, mga pogi lang talaga yung or high tier normie na may pakinabang. Lalo na pag 25 pataas na. Kaya nga maganda talaga all around ka Para kahit lumagpas ka sa 25 years old, is may panglaban pa rin yung mo. Aminado naman din ako niyan dahil sa profession ko Tsaka sa looks ko. Kaya kakaroon pa rin ako ng date ng mga below 25.
Kasi alam rin nila yung pang-backup na profession, which is iniisip din nila yung long-term security. Ganun mag-isip yung babae. Tsaka yung emotion nila, yung kilig, naka-base yan doon sa mga benefits na nakukuha nila sa lalaki. Hindi sila magkakaroon ng ng emosyon pagka walang benefit. Kaya yung mga nagsasabi, emotional babae. Huwag kang makikinig sa babae. Oo, huwag kang makikinig sa babae kung dahil puro kasinungalingan sinasabi nila. Na hindi nila sinasabi yung totoo. Kaya nga ito sinishare ko sa inyo is either gusto ka ng babae or hindi. Huwag ka na magsasayang ng oras. Ganun lang. Yung mga dating advice, hindi mo na kailangan yan dahil lookism naman talaga yung nangyayari. Ito gawin mo, mag-sweet, kung ano-anong kabullshitan. Hindi naman talaga gagana yan eh. Dahil lookism naman talaga ang basehan eh. Yung face mo, pogi ka, tapos tsaka na lang papasok yung mga depende na lang din sa age bracket ng babae. 18 to 25 usually, mga pogi lang gusto niyan. Mga pogi lang talaga. Kaya mapapansin mo, nasa age bracket na ganyan, halos lahat na pouch na. Mahirap pumasok sa relasyon yung bihira ka makita na single na 18 to 25. Sa trabaho ko, lahat sila may karelasyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo game over na eh. Lalo na kung normie itsura mo. Ako, pumapalag pa yung mukha ko dahil high tier normie ako sa trabaho. Lahat ng ka-age bracket ko, panot na. 33 pa nga, mas bata pa sa akin, panot na eh. Doon pa lang talagang matatalo na sila. At least ako, medyo pumapalag pa yung ko, kaya kinakausap ako ng mga estudyante na nasa 20 to 23 yung age bracket. Kaya ganun. So, yan yun. Kaya ganyan sila mamili. Base rin talaga sa nila. Kung isipin mo talaga, hindi na talaga kailangan ng lalaki. Kung gusto nila ng fuck body, bubuksan na lang nila yung hookup apps nila. Yung Tinder, tsaka Bumble. So, meron na silang for sexual pleasure sa Alpha Fox. O kung gusto nila ng Beta Box, makikipag-date lang sila dyan para may free meals. Uso nga yan sa western country, maraming ginagawang free meals eh. Sa Pilipinas, alam ko nangyayari din yan. Marami pa rin mga lalaki na beta na condition pa rin. Yung talagang willing talaga. Kasi, biruin mo naman, maraming virgin na below 25. 25 na virgin pa rin talaga. Meron pa nga 30 or 35 virgin pa rin. So, ganyan talaga epekto ng Plus, yung mga lalaki din, parang yung mga new generation na lalaki, parang hindi na rin lalaki kasi nga ayaw nila na ba't pa ako mag-aaral? 'Di ba yan yung diploma diskarte. Ibini-brainwash ng mga putsang mga influencer na wag ka magdiploma. Nako, kung hindi ka magdidiploma, didiskarte ka, siguraduhin mo 100K ang kikitain mo every month. Siguraduhin mo lang talaga. Which is time consuming yan. Talaga na Kaya nga yung blueprint na sinabi ko sa inyo is mag-TESDA, mag-abroad o mag-police. Tapos sabay, yun na yung blueprint eh. Sinasabi ko na sa inyo eh, napakadali eh. As in, early 20s mo, at least kung pumas ka man sa 25 bracket, may pampalag ka pa rin, 'di ba? Dahil sa pera mo. So, yun lang talaga yung gagawin mo na kung medyo alanganin yung itsura mo. Ako nga kahit normihan pa yung itsura ko, talagang pinilit ko na na tapusin talaga yung kurso ko which is inani ko rin talaga ngayon. Tsaka nagugustuhan din yan ng mga babae. Alam ko naman yan. At saka parang pagka 25 pass na, sure, yung mga pogi, gagawin niyang pang fuck body. Pero wala na silang gamit dyan sa mga pogi na yan afterwards. Kasi meron akong ganyan na katrabaho. Empty-handed siya ngayon. Pogi siya, marami nagkakagusto sa kanya ng nung prime niya. Pero dahil tamad siya mag-aral, ayaw niya mag-abroad, empty-handed siya ngayon. Wala siyang babae. At
ang masakit pa nun, baka nagdudusa pa ngayon yun ng grind ng minimum. Yun yung sinasabi ko sa inyo, dapat talaga, balance talaga. Okay, maniniwala sa influencer na, oh, mahalaga, grind ka lang ng grind. Pero siguraduhin mo 100K above yan, ha. Yung grind na sinasabi mo, na siguraduhin mo 100K above yan. Kasi may sinusunog ka na oras eh. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ganyan, yung mga success story na sinasabi na pinapakita nila. Kasi flex lang yan eh, for the views. Alam naman natin lahat ng content creator ay fake. Lahat yan is scripted para talagang ma-catch yung attention ng ng mga tao para sila naman pumera. Ganun lang naman yan eh. Kaya ganyan yung mga Napansin nyo, napansin ko to simula hindi ko na pinapakita yung mukha ko. Simula nung puro black na lang na talaga yung mas tumataas yung views. Kasi nagfo-focus yung tao sa message talaga. Hindi nila sinushoot yung nagme-message mismo. Kasi nung pinapakita ko yung mukha, alam ko pagka may itsura ka is extreme mo yan, extreme. 'Di ba nagkaka-relate lang naman talaga yung pogi tsaka yung pangit. So pangit, dalawa lagi yan extreme na pangit yung perception. Pero pag mabait ka is meron din yan na maawa yung mga normie, which is bibigyan ka rin dahil sa awa yun. Sa pogi ganun din. Pag pogi ka is either gusto ka or hindi. Extreme na like, ibig sabihin marami rin magbibigay sa'yo or maraming magpi-please sa'yo, marami rin maiinggit sa'yo at i-hate ka dahil nga sa good looking face mo. Yun lang naman yun eh. Kaya yung mga normie, wala yan, oblivious yan. Wala tayong pakialam dyan sa mga normie na yan. Yan yung mga beta condition, yan pa yung mga nanliligaw, hindi nila alam sitwasyon nila. Tapos sabay-sabay, bakit ako nanligaw ako, nagbigay ako ng bulaklak, tapos na-reject ako. Huwag ka na magtaka, brother. Hindi mo alam tong lookism eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na hindi ubra yung sure, ikaw pa rin mag-approach dahil ikaw lalaki. Pero, sisiguraduhin mo yung pag-approach mo na sa pogi, pwede niya i-approach kahit na wala talagang interest eh. Kasi take niya yung shot dahil alam niya yung halo effect ng pagiging pogi. Promise, kahit yung walang interest, magkaka-interest eh dahil pogi lang eh. Totoo yan, nangyayari yan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya napansin niyo yung iba, yung mga ibang babae sinabi, hindi ko naman talaga siya gusto dati. As in, nananahimik lang yung babae dahil nag-aaral. Biglang hinit ng pogi. Focus ng babae, hindi naman talaga man lalaki. Ang focus ng babae is lang talaga, mag-aral, magtapos. Which is yun yung brainwashing, di ba? Hinit ng pogi. Sabi, hindi ko naman talaga siya gusto dati. Hinit ng pogi. Wala siya. Bukaka siya, bukaka. So, ganun lang yun. Kaya, ngayon talaga is, hindi na talaga magsisettle yung mga babae talaga sa mga normie na minimum wage earner. Kasi pabigat yan. Ayaw na nila na Pero na lang talaga kung tira-tira na talaga yung broken or gusto lang talaga nilang companionship. Pero companionship may cellphone eh. Parang companionship na rin yung cellphone. Biruin mo, may kachat ka lang dyan, daming simps. Doon pa lang talaga, nasusolve na yung mga pangangailangan mo. So, yun nga, halos lahat nga talaga, nasusolve na talaga yung mga pangangailangan ng mga babae. Yun. Meron sila mga kausap. Tapos, kung gusto nila ng luho, magtatrabaho lang sila dyan para meron sila pang travel. So, hindi na talaga kailangan yung lalaki talaga. Ginagamit na lang talaga lalaki pang Sabagay, brave false law. Walang relasyon mangyayari. Kung hindi magbe-benefit yung babae. Wala ring relasyon mangyayari kung hindi mo mamimit yung standards niya or condition niya.
which is dapat ikaw yung top dun sa beta box side. At least normie looking, mapasa mo yung looks threshold. Or dun ka sa alpha seedbet, alpha fox. Yun lang talaga yan. Kaya hindi na papansin mo talaga ang daming nasisingle na generation ngayon. Kahit millennial din. Early millennials. Early millennials is mga 30. Marami rin nasisingle or hanggang 35 or 30. Hindi, millennial na yung 35 eh. Yan yung age bracket ko eh. So maraming masisingle na lalaki kasi nga yung hypergamy ng babae is mataas talaga. Tsaka yung mga pangangailangan nila, nakukuha na nila. Easy mode maging babae, di ba? Magtrabaho ka lang. Actually, dito nga sa West, may benefit sila eh. Pwede nga sila wag na magtrabaho eh. Tapos pag nagkaanak pa sila, sa daddy nila, gobyerno, bibigyan sila ng pera pang sustento dun sa bata hanggang 8 years old ata. O hanggang 8 years old, biruin mo. Ganun yung ano ngayon. So kahit yung mga ibang babae talaga, willing na talaga maging single mother kasi may benefit sa gobyerno eh. Na dyan sa Pilipinas, sooner or later, ganyan na rin mangyayari. Parang westernized na nga rin Pilipinas eh. Kaya yung mga passport brother, nakukuha nila mga single mother. Oh, prime, pero single mother. Nakukuha nila yung talagang maraming body count or kupas na, pas na sa prime. 25 pataas na. So, hindi rin yan. Global tong nangyayari. Global to. Hindi to, tong black pill na lookism na to. Dati pa yan. Kahit panong ng tatay ko yan. Dati pa yan. Kasi patunay niya, nanay ko, doktor yung nagligaw sa kanya. Hindi niya sinagot. Sinagot niya yung tatay ko na nagtatrabaho lang sa gobyerno, minimum wage. Dahil 5'10 yung tatay ko. Tsaka, okay yung muka. Ganun lang naman yun eh. Ngayon lang talaga lumalayan dahil global na, dahil sa internet age na tayo, social media age na tayo eh. Accessible na yung mga pogi. Or kung hindi man sila accessible, at least nakakausap nila. So, hindi na nila kailangan ng ano. Tapos, ba't sila magsisettle sa beta box na normie na average earner lang? Kahit pa mag-beta box yan, mauubos lang yung pera niyan. Kulang pa. Ubos na yung pera dahil minimum wage, kulang pa. Kaya huwag kayo maniniwala dun sa mga ibang nagpapakalat na hustle. Okay yung hustle na yan. Okay yung hustle na yan. Pero siguraduhin mo na 100k yung kikitain mo every month. Which is mahirap gawin yun. Karinderya nga, hindi nga papalo ng 100k a month yan eh. Yung blueprint na sinabi ko sa inyo, TESDA, welder, carpenter, pag nag-abroad ka, boom. Ngayon nga maganda i-exploit ngayon yun eh. Kasi nga maraming lalaki na nag-quit na, di ba? And daming lalaking tamad, nag-quit. O ngayon yung i-exploit yan. Ngayon talaga yung maganda i-exploit. Yan yung sinasabi ko na titingnan nyo yung pattern na nangyayari ngayon. Diyan mo may extract yung yung plano mo na magbe-benefit ako nito sa future, ganyan. Kasi paghahandaan mo yung mga ganyan dahil nga isa pa pala yun, nagfi-freeze ng egg yung mga babae. So kahit kupas na sila, okay lang sila mag-adventure, travel muna tayo kasi may mga simp naman dyan na willing mag-antay sa sa finish line. Na at least na-solve na natin yung fun natin. Tapos mag-refresh sila ng egg. Ganun ginawa nila Heart Evangelista tsaka ni Dom. Si Vicky Bello, ganun ginawa, di ba? Freeze niya yung egg niya, nagkaanak pa siya, surrogate mother. Kay Hayden ko. Actually, natali si Hayden ko dun kasi nawalan siya ng lisensya eh. Dahil kinasuhan siya, di ba? So, natanggalan siya ng license. So, parang no choice siya. Ang galing din ng pagka-strategy sa kanya. Tinali siya dahil dun sa kaso-kaso mga babae naman yung willing sa kanya, nag-share sa kanya. Alam ng babae yun. So, parang na-set up siya.
Yan nga yung sinasabi ko sa'yo pagka pogi ka parang sabagay hindi naman siya failure pero yun nga nagsettle siya dun sa hindi niya gustong muka. Kaya pag sabi ko sa inyo pag extreme ka na pogi, marami talaga maiinggit sa'yo. Gusto ka mag-fail. Kala nyo mga pangit lang yung ano, yung mga pogi nga binubugbog pa nga yan eh. Totoo yan. So, yan, parang hindi na rin talaga kailangan ng mga lalaki gaano ngayon. Siguro ang use na lang na lalaki pang yung sa lipunan na lang talaga eh, napapakinabangan. Build ng building, mga ganyan. Sa infrastruktura, sa tren. As in, pang workforce na lang. Pero yung magsisettle, parang hindi na ganon. Sa Pinas, meron pa rin yan. Kasi sa hirap pa rin talaga ng buhay sa Pilipinas. May nagsisettle pa rin naman sa mga normy na minimum wage. Pero yung babae na yun is below talaga sa looks. As in below talaga or ano, or super tamad. As in gagawin ka niya talagang ano, gatasan. Yung kagaya nung kapitbahay ko. Pareho silang looks match. Pinatulan niya yung security guard pero kabit siya nun pero libre bahay siya, libre pagkain. As in, hindi talaga siya kumikilos, nakahilata lang. So, yun yung sinasabi ko. Papatulang ka na lang dahil lang sa ganun. Hindi tutulong yun, hindi tutulong. Kasi pagka pinersya sa nung lalaki na tumulong, eh, syempre, condition niya yung masusunod eh. Pag hindi mo nasunod yun, kaya kung iisipin mo pagka ano, relasyon lang kahit pa sabihin mong one night stand yan, medyo lugi ka nga rin sa one night stand kasi biruin mo, below yun. Below yun sa looks. Kasi hindi naman makikipag one night stand yan kung hindi niya habol genetic mo eh. Or gagawin ka lang niya sexual pleasure pero magpapasuotin ka niya ng condom. Nangyayari rin yun, kuwari yung Stacy, mahilig promiscuous, mahilig makipag one night stand. Patulan niya yung mga normi-normihan. Pero papasuotin niya ng ano yun, ng condom. Kasi gagamitin niya lang yung normi na yun for pleasure na lang. Nangyayari rin yun. So, paano? Yun lang siguro, peace.